Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Mga Bata Pwede Pumasok sa Langit or sa Impyerno. So, sabi na ni Jesus Christ sa akin, i-share ko tong importanteng message tungkol sa mga bata na yun, na the era we are living in or yung season that we are living in. Merong mga bata nagsisisi sila sa lahat ng kasalanan nila. At yun ang kalooban ng Diyos. And that one day, kukunin sila ni Jesus Christ at papasok sila sa langit. Kasi nagawa nila ang kalooban ng Diyos. Basta they continue to repent. Na yun, yung mga batang hindi sila nagsisisi sa kasalanan nila. Araw-araw gusto nilang gawin ang masama. Kunwari, yung mga bata na yon addict sa cellphone, sa videos, computer, sa mga laro, sa video games, lahat ng worldliness, 'di ba? Even pagmura, basta lahat ng evil. Kung parati nila gagawin yun, one day, hindi sila papasok sa langit. Hindi sila kilala ni Jesus Christ. Pupunta sila sa impyerno. Na yun, sabi ni Jesus Christ, merong mga bata na yun, reprobated minds na sila. Ibig sabihin, na-abandon ni Father God sila na. Kasi sobrang masama na ang ugali nila. Ayaw nila magsisi. Nakita niya ang puso nila that gusto nilang magkasala parate. Ayaw nila si Jesus Christ. And ayaw nila baguhin ang buhay nila. Napabayaan ni Father God sila. At anong mangyayari sa kanila they'll get worse over time. Mas lalong masamang ugali nila, mas lalong gusto nila yung mga kasalanan nila. At hindi sila magsisisi. Tapos, one day, kung mamatay sila, or basta wala sila sa mundo na, then pupunta sila sa impyerno. Diretso doon. Kasi 'di ba sabi ng Jesus Christ that kailangan tayo magsisi sa lahat ng kasalanan natin. Hindi lang sa mga matanda, also sa mga bata. Kasi yung sa simbahan, yung mga turo ng pastor, mga ministers, sasabihin nila ang impyerno para sa mga matanda lang. Hindi sa mga bata kung hindi sila magsisi sa lahat ng kasalanan nila. Hindi tama yun. Ganon. That's a lie. Okay? Kasi sabi o Jesus Christ sa Bible din, if kung alam mo that masama ang nagawa mo, tapos nagawa mo pa rin, nagkasala ka. So yung mga bata ng alam nila ang tama at mali and nagawa nila ang mali, tapos ayaw nilang baguhin ang buhay nila, nagkasala sila. So paulit-ulit ang kasalanan nila. One day meron silang reprobated minds. And meron mga batang reprobated na ang minds nila. And so, pupunta na sila sa impyerno. Buhay pa sila, pero papunta na sila sa impyerno. So, hindi natin pwedeng i-praise sila, hindi sila magbabago kasi na-abandon ni Father God na sila. So, kailangan natin i-pray yung mga bata nagsisisi araw-araw para
ma-fight off nila ang mga evil sa mundo, lahat ng tukso ng masama sa buhay natin. Diba sabi ni Jesus Christ sa Bible ng tungkol sa wheat and tares, yung mga anak ni Father God at mga anak ni Satan. Kailangan mag-grow together until harvest time. And yung harvest time is the time of rapture. Okay? So, that's why taka yung mga ibang tao ng bakit yung mga masama ang tao andito pa. Bakit hindi sila namatay and pumunta sa impyerno of ganun? Para yung mga magbait ng tao, pwede sila magsisi sa kasalanan nila. Mas madali. Hindi. Kasi kailangan natin ang mga masamang tao. Hindi naman yung desperado tayo or like ibig sabihin sila ang reminder sa atin para i-remind tayo, ay, wag tayo maging katulad nila. Kailangan magsisi parati tayo kasi or else hindi tayo papapasok sa langit. So that's why kasama natin ang mga masamang tao sa mundo until rapture. When the rapture time, kunin ni Jesus Christ ang mga faithful, obedient believers niya. Yung mga matanda, bata, babies. At yung mga naiwan dito sa mundo are mga masama. It doesn't matter kung bata yon, matanda, kung masama ka, maiwan ka dito sa mundo. Parusa ka dito talaga. Yun ang ibig sabihin ng rapture. So, warning ng to that mag-repent sa lahat ng kasalanan para makapasok sa langit. At merong talagang mga batang headed to hell na and wala na tayong pwedeng magawa kasi choice nila yun. Gusto nilang sundin ang demonyo sa buhay nila. This is the end of the message. May Jesus Christ bless you.